Karamihan ng mga tao ngayon ay nahihirapan mag-ipon ng pera at minsan puro utang ang meron sila imbis na ipon. Kadalasan kasi hindi nila alam kung saan napupunta o kung saan nila ginagastos ang pera nila. Kaya dito sa video na ito, bibigyan kita ng mga hacks para mabilis ka makaipon ng pera at para din hindi mo ito gastusin kung saan. 20 hacks para mabilis ka makapag-ipon ng pera. Number 1, ilista mo ang lahat ng mga gastos mo. Dito mo malalaman kung saan napupunta ang pera mo. Madali lang naman ito. Una, ilista mo ang lahat ng perang pumapasok sa iyo, income. Sunod, ilista mo ang lahat, as in lahat, ng mga gastos mo, expense, sa period ng 30 days or 1 month. Tapos, gamitin mo muna ang formula ng income minus expense. Ngayon pag positive yan, good, may natirang pera. Pero pag negative yan, well, kailangan may magbago at mag-adjust. Number 2, mag-save ka muna ng pera bago ka gumastos. Once na nagawa mo na yung number 1 at may idea ka na kung saan napupunta ang pera mo, ngayon palitan mo yung formula mo. Instead na income minus expense equals savings, ang gawin mo, income minus savings equals expense. Sa pamamagitan nito ay nakaprioritize at sure na may ipon ka na. Usually mga 20% ng income ang savings. Pero kung mas mataas, edi maganda. Ang challenge naman dito ay kung paano mo pagkakasyahin yung pera para sa mga expenses mo. Number 3, subukan mo gawin ng envelope budgeting. Madali lang naman gawin ito. Kuha ka ng mga envelopes at lagyan mo ito ng name ng mga bills tulad ng electric, tubig, internet, etc. Ngayon base sa name ng envelope, maglagay ka ng pera na sa tingin mo ang cash budget para dun. Kumbaga kung ano nakalagay na name sa envelope, ang perang nasa loob nun ay para dun lang talaga at wala nang iba. Mag-base ka doon sa number 1 para alam mo yung mga gastos mo. Number 4, gamitin mo ang 30-day rule bago ka bumili. Maghintay ka muna ng 30 days bago ka bumili ng mamahaling bagay tulad ng bagong cellphone, laptop o bagong sapatos. Kaya habang naghihintay, ilista mo yung mga posibleng benefits sa'yo once na nabili mo na yun. Lagay mo din kung saan mo talaga gagamitin yung bagay na yun. At tanong mo din sa sarili mo kung anong gagawin mo doon sa luma. Kaya mayroong ganitong rule ay para maiwasan mo ang emotional or impulse buying. Bago tayo magpatuloy, ang sponsor ng video na ito ay ang larong Color Words. Ang dapat mong gawin sa larong ito ay piliin mo yung color na nasa loob ng word, hindi yung word. Mada-download mo siya sa Google Play Store at sa App Store. Libre lang ang download, as in wala kang babayaran. Download mo, walang mawawala sa'yo. Nakadiscover ka pa ng bagong laro. Nasa description na ang link ng download. Kaya maraming salamat kung na-download mo ito at nalaro mo na. Kaya balik na tayo sa video. Number 5, gamitin mo din ang 3-day rule bago ka bumili. Parehas lang ito ng number 4, pero 3 days lang. Para ito sa mga bagay na hindi ganun kamahal, tulad ng bagong damit, beauty products, at mga iba pa. Tanungin mo muna ang sarili mo kung kailangan mo ba talaga nito. At syempre, ilista mo din yung mga benefits sa'yo ng produkto habang naghihintay. Kaya bago ka umorder sa mga online stores, gawin mo muna ito unless na kailangan mo na talaga at wala ka nang magamit. Number 6, gumawa ng iba't ibang ipon para sa mga pangarap mong bilhin. Huwag mo din kakalimutan na lagyan ng name ang bawat ipon mo para palagi kang nare-remind kung para saan ito. Maganda din na lagyan mo ito ng picture ng bagay na gusto mong bilhin or lugar na gusto mong puntahan. Halimbawa, kung gusto mo ng bagong laptop, isulat mo yung name ng laptop at idikit mo yung picture nun sa alikansya mo. Nagkakaroon ka kasi ng emotional attachment dun at namomotivate ka din para mag-ipon. Number 7, mag-open ka ng Passport account para lang sa ipon mo. As much as possible, huwag kang gagamit ng ATM account para sa main savings mo. Kung kaya ng pera mo, mag-Passport account ka. At kung kaya mag-deposit ng pera via online mula sa payroll account mo papunta doon sa passbook mo, gawin mo ito. Hindi ka kasi agad makakapag-withdraw pag passbook.
Kailangan mo pa pumunta mismo sa bangko at doon ka mag-withdraw. Unlike pag ATM, hanap ka lang ng ATM machine, labas agad ang pera mo. Number 8, gumawa ka ng things to buy list every month. Every time na may pumapasok sa utak mo na bagay na sobrang kailangan talaga at gagamitin ito sa bahay or pang personal, ilista mo na agad ito sa things to buy list mo. Tulad ng mga papel, ballpen at kasama na din yung groceries. Tapos, pumili ng araw sa buwan na yon para doon mo bibili ng lahat ng nasa listahan mo. Gamit yon, makakatipid ka na ng oras at pamasahe dahil hindi ka na pabalik-balik doon sa mall. Pwede din to gawin pag bibili ka sa online. Nakatipid ka na sa delivery charge dahil isang charge na lang para sa lahat. Number 9, kumain ka muna bago ka mag-grocery. Totoo na napapadami na bibili mo sa grocery maski may listahan ka na dahil gutom ka. Ang nangyayari kasi ay nai-imagine mo kung ano pwede mong gawing putahe para doon sa pagkain. Lalo na pag may pre-samples na binibigay. Dahil gutom ka, magiging masarap para sa iyo yun. So ang tendency ay bibilin mo yung produkto maski wala ito sa plano. Maganda mag-grocery ng after lunch para nakakain ka na at nakakapag-isip ka na mabuti. Number 10, mag-invest ka sa bagay na may quality. Kung may budget at kaya ng pera mo, mas maganda nang bumili ka ng mga mahal at branded na bagay. Kasi ang binibili mo dito ay ang quality niya na gagamitin mo ng pangmatagalan tulad ng sapatos, cellphone, laptop at iba pa. Sa simula ka lang naman maglalabas ng malaki pero habang tumatagal sa iyo yan, mas lalo nagiging sulit ang bili mo. Alaga lang na mabuti ang kailangan para tumagal. Mas mapapamahal ka kasi kung palagi nasisira at bili ka ng bili ng parehong gamit. Number 11, bumili ng mga generic na bagay. May mga bagay na hindi mo kailangan bumili ng branded. At minsan, halos konti o walang pagkakaiba niya sa generic. Usually dahil sa brand niya, kaya tumataas ang presyo at napapamahal ka. Sa mga grocery ito madalas, tulad ng tubig, asukal, asin, mga prutas at gulay at madami pang iba. Mas makakatipid ka pag generic brand ang binili mo. Kadalasan ito yung sariling brand ng grocery na pinagbibilihan mo. Number 12, bumili ka ng mga used na bagay. Gagawin mo lang ito pag kailangan mo talaga yung bagay at hindi kaya ng budget mo bumili ng brand new. Siguraduhin mo na gagamitin mo talaga ito para matapos at ma-achieve mo ang mga kailangan mong gawin, either sa work or para sa school, at hindi for show or pagmamayabang mo lang. Tulad ng cellphone, laptop, kotse at iba pa. I-research mo muna ito na maigi bago mong bilhin yung bagay na yun. Number 13, bawasan mo ang pag-iinom ng mga bottled water. Kung everyday ka umiinom ng mga bottled water, hindi mo namamalayan na ang laki na pala na nagagastos mo pag tinotal mo ito. Calculate natin. Ang price niya is 25 at 4 times per day kang umiinom. So 100 per day na yun. Sa 1 month, kung 20 days ang pasok mo, Monday to Friday, 100 pesos times 20 equals 2,000 na dapat dagdag sa ipon mo. Instead, gumamit ka ng refillable tumbler at mag-refill ka na lang sa mga water dispenser ng school or doon sa office mo. Number 14, bawasan mga bisyo tulad ng yosi at alcoholic drinks. Sobrang hirap nitong gawin para sa mga taong parte na ng sistema nila ang habit na ito, lalo na pag sobrang nai-stress sila. Ang gawin mo, tulad ng yosi, bilangin mo kung nakakailang ka kada araw. Tapos, iset mo na yon as limit ng yosi mo na hindi na dapat tataas doon. Eventually, try mo bawasan yung limit mo ng paisa-isa hanggang sa mawala na yan. Disiplina lang naman ang kailangan dyan. Sayang din kasi yung pera na dapat dagdag din sa ipon mo. Lalo na ngayon, mataas na ang sin tax para sa mga bagay na yan. Number 15, mag-aral ka magluto ng pagkain mo. Malaki ang matitipid mo kung ikaw na mismo ang magluluto ng pagkain mo. Dahil hindi ka nakakain sa labas or magpapadeliver ng food. Bibili ka na lang ng mga ingredients na dapat kasama doon sa things to buy list mo. Madaming mga tutorial at mga recipe dyan sa internet.
Ang kailangan mo lang ay disiplina, tiyaga at willingness na matuto. Isipin mo na lang ganito, nakatipid ka na at nagkaroon ka pa ng bagong skill. Number 16, gamitin ang mga coupons ng tama. Kunin mo ang mga coupons na binibigay sa iyo ng mga salesperson. Sayang, dagdag savings din yun. Tandaan mo, ang tamang paggamit ng mga coupons ay extension lamang siya ng mga kailangan mong bilhin. Meaning, hindi mo bibilhin yung produkto kung ang dahilan mo lang ay may coupon ka. Bibilhin mo siya dahil kailangan mo. Kung wala kang coupon nun, okay lang, bibilhin mo pa din. Pero kung meron, thank you kasi nagka-discount ka. Number 17, magdalawang isip ka muna sa mga sale. Hindi porket na nakita mong nakasale ang isang bagay ay bili ka agad. Kasi akala mo na makakatipid ka, pero hindi. Gumastos ka para sa isang bagay na hindi mo kailangan. Mas mabuti nang hindi mo ito bilhin para nasa sayo pa ang pera mo. Kadalasan kasi nakatambak lang yung bagay na yan sa bahay mo at isa o dalawang beses mo lang ito nagamit. Nangyayari ito usually sa mga sale ng damit, sapatos at mga bags. Number 18, i-timing mo sa sale yung bagay na plano mo nang bilhin. Ang keyword dito ay plano mo nang bilhin. Ibig sabihin, pinag-ipunan at pinag-aralan mo na yung bagay na yan at bibilhin mo na siya whether naka-sale siya or at full price. Syempre mas maganda pag naka-sale siya. Kaya pag alam mo na may darating na sale, konting tiis lang naman ang kailangan at mabibili mo na siya na naka-discount. Unlike sa number 17, basta pag nakakita ka ng sale, bayad at bili ka agad. Bahala na si Batman kung saan mo ito gagamitin. Number 19, palagi ka dapat nagbabayad ng cash. Hindi dapat palagi yung credit card ang pinababayad mo sa mga binili mo. Cash dapat. Pag cash kasi ang binayad mo, ramdam mo na nawalan ka ng pera kapalit doon sa binili mo. Alam naman natin na masakit mawalan ng pera, kaya mas iingatan natin kung ano ipapalit natin doon. Kaysa sa credit card, hindi mo ramdam na nawalan ka kasi nasa sayo pa yung card pero paid na yung mga binili mo. Palagi mo din tatandaan na ang credit card ay utang na kailangan mong bayaran. Number 20, i-calculate mo ang oras ng trabaho mo sa halaga ng bibilihin mo. Ito ay importante para ma-appreciate mo yung perang pinaghirapan mo. Kung bibili ka ng bagay tulad ng bagong cellphone, laptop, or sapatos, convert mo yung presyo niya kung ilang araw base sa monthly income mo. Halimbawa, kung 30,000 yung bagong cellphone at 30,000 din ang sweldo mo kada buwan, meaning 1 month or 30 days mo siyang tatrabahuin yung cellphone na yan. Yun ay kung wala ka ng ibang gastos. Kaya subukan mo, imbis na presyo ang tinitingnan mo, yung oras na tatrabahuin mo para makuha yun. So recap tayo. Ang 20 hacks para mabilis kang makapag-ipon ng pera ay: Number 1, ilista mo ang lahat ng mga gastos mo. Number 2, mag-save ka muna ng pera bago ka gumastos. Number 3, subukan mo gawin ang envelope budgeting. Number 4, gamitin mo ang 30-day rule bago ka bumili. Number 5, gamitin mo din ang 3-day rule bago ka bumili. Number 6, gumawa ng iba't ibang ipon para sa mga pangarap mong bilhin. Number 7, mag-open ka ng passbook account para lang sa ipon mo. Number 8, gumawa ka ng things to buy list every month. Number 9, kumain ka muna bago ka mag-grocery. Number 10, mag-invest ka sa bagay na may quality. Number 11, bumili ng mga generic na bagay. Number 12, bumili ka ng mga used na bagay. Number 13, bawasan mo ang pag-iinom ng mga bottled water. Number 14, bawasan ang bisyo tulad ng yosi at alcoholic drinks. Number 15, mag-aral ka magluto ng pagkain mo. Number 16, gamitin ang mga coupons ng tama. Number 17, magdalawang isip ka muna sa mga sale. Number 18, i-timing mo sa sale yung bagay na plano mo nang bilhin. Number 19, palagi ka dapat nagbabayad ng cash. Number 20, i-calculate mo ang oras ng trabaho mo sa halaga ng bibilihin mo. Thank you for watching. Like my video, subscribe to my channel
Follow me on Instagram and like me on Facebook